Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni Attorney Rowena Guanzon. Sabi niya, Tambi left the group. Bakit naman aalis si Tambi? Kasi ito, may isinare ni Attorney Guanzon na post ng ABS-CBN News. Ito, President Ferdinand Marcos Jr. questions why 20% of the 545 billion budget for flood control projects were awarded to only 15 contractors. Marcos Jr. notes that multiple projects have the exact same amount despite being located in different areas. That's something we have to dig deeper into, sabi ng Pangulo. So, maganda ito. At unti-unti nang naglalabasan ang kanilang mga itinatago. Pinangalanan na rin ng Pangulo, excuse me, pinangalan na niya sino-sino, anong mga pangalan ng mga contractors na yan, o yung top 15 contractors na nakakuha doon sa 20% of the 545 billion flood control projects. Grabe, 20%. Tapos 5 of them are in almost all region. So, grabing lakas yung 5 na yun. Kanina, na banggit ko na, hindi ko na matandaan na. Of the 15 top contractors sa buong bansa ng flood control, 2 po, pag may-ari, Congressman Saldico at saka kapatid niya, dating Congressman Christopher Poe. So, ito, bakit multiple projects, iba-ibang proyekto, the same amount, nandun sa iba't ibang lugar. Kung maayos pang project ito, kung magkakaibang lugar, dapat magkakaiba sila ng amount. Kung talagang pinag-aralan. Kailang kung isiningit lang, yun na yun. Baka ito na kaparte sa mga, di ba, nabulgar, kailan ba yun? Early this year ba, yung blank items sa BICAM? Binulgar yan, yun na Congressman PRRD, noong hindi pa siya nakulong, Attorney Vic Rodriguez. Kaya nagsampa sila ng kaso sa Supreme Court na hanggang ngayon wala pa namang oral argument, sayang. Hindi na natuloy. So yun, blank items. Mamaya, biglang na-fill in the blanks. So sino yung nag-fill in the blanks? At bakit? May authority ba sila na mag-fill in the blanks? Baka ito na. Kasi imposible, multiple projects, magkakaibang lugar, the same amount lang. Tapos yun na nga, ang laki, 545 billion. 20%. Ano bang 20% ng 545 billion? Halos 100 billion. Ang 20%. 100 billion napunta lang sa 15 contractors. Malakas. So, ito na, parang may puruhan na. Puruhan na, makikilala na natin, sana mapanagot. Ayan, investigasyon mo na. Investigasyon. Tara ng investigasyon, yun na. Sasampahan ng kaso. Sana mayroong masampulan, makasuhan, of course, hintayin natin ang korte na magdesisyon ng guilty. Then, maparusahan para sana huminto na itong ganitong panluloko nila. Contractor ang tawag dyan ni Attorney Vic Rodriguez.
salamat kay Senator Ping Lacson na nag-bulgar na as early as 2022 meron ng 67 lawmakers na sila pa rin ang mga contractors. So baka ngayon nadagdagan na. So, ulitin ko of these 15 top contractors ng flood control projects, dalawa na ang may-ari. Dalawang construction company pagmamay-ari, Saldico at saka kapatid niya. Yung 13, sino kaya ang may-ari? Yun, kaabang-abang na may bulgar. Sana walang sasantuhin kahit sino pa dyan. Kung totohanan yung sabi ng Pangulo na dapat may managot. So sino ngayon ang mag-imbestiga? Diyan tayo ngayon nagkakatalo. Kasi kung ang mga kongresista gumagalaw na may 3 committees daw na iimbestigahan nilang mga ito. Wag na lang. Delikadesa bang tawag dyan? O tawag nga ni Mayor Magalong, manhid Senator Lacson naman, mga ipokritong nakakaya. Bakit niya imbestigahan? So, mahal na Pangulo, you started it right this year. Sana tuloy-tuloy na ito. Kailangan natin ng independent body to do the investigation. Katulad ni General Magalong pa nun, yung Mama Sapano Massacre sa 44. Siyang nag-imbestiga. Wala siyang pakialam kung sinong masagasaan. Kaya inimplicate niya kahit ang presidente. Siya na sana ang susunod na PNP chief. Kung pumayag siya sa kasunduan na huwag implicate ang Pangulo, siyang mag-PNP chief. Ay baliwala sa kanya yung PNP chief. Kung ano ang nakita niya ang katotohanan, yun ang nilagay niya sa report. Kaya sana, kasi nagbo-volunteer si Mayor Magalong na siya ang mag-head, mangulo sa investigasyon, sana siya ang ilagay. Tapos na sila. Makikita na natin ang kalukuhan nila pag si General o Mayor Magalong ang head ng investigating body sa flood control projects na ito. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo na maigi sa Tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman ang Tribong Talandig ng mas maayos na tirahan. Panoorin yung video na ito.